nung nangungutang ka, pandrama, sa famas, ang iyong mga sinasabi sa kanya. Ngayong sinisingil ka, naging action star ka ng tumatakas sa kanya. Huwag ganon. Baligtad na ang kalakaran. Yung nangutang na, ang may karapatang magyabang, samantalang yung inutangan, ang dapat nang mahiya o mag-adjust sa nangutang. Huwag naman tayong mamuhay nang parang hindi tayo nagkautang upang hindi tayo maging mayabang. Ano nga ba ang dapat na maging attitude ng isang may utang? Kababaan ng kalooban o yabang, hiya o kapal ng mukha? Unfortunately, may mga nangungutang na mayabang o makapal ang mukha. Kung kumilos, kung umasta, kung pumorma, ay para bagang mas may pera pa sa inutangan nila. Mamasyal kung saan-saan, bili ng kung ano-ano, kakain sa mga sikat, mamahaling restaurant, panay ang pakikipagsosyalan. Tapos pa-picture ng gano'n, ganito, ipopost sa social media na alam di man nilang makikita ng pinagkakautangan nila na simple lang ang buhay o pamumuhay kung ikukumpara sa inaasta nila. Kaya ang napapasana all ay yung inutangan sa nangutang at hindi yung nangutang sa inutangan. Baligtad na ang kalakaran. Yung nangutang na, ang may karapatang magyabang, samantalang yung inutangan, ang dapat nang mahiya o mag-adjust sa nangutang. Kaya sabi ng isang kaibigan ko, Father, hindi ko alam pero sana may makaimbento na gawing herbal drink ang makahiya. Sabi ko, bakit? Ipapainom ko lang sa mga nangutang sa aking makakapalang mukha. And this happens kasi nakakalimutan o kinakalimutan ng nangutang na siya'y may utang. Ang resulta, yabang. Yan po ang nangyari sa aliping na napakinggan po natin sa Ebanghelyo ngayon na hindi nagpatawad ng kanyang kapwa alipin. Bakit niya nagawa yan? Sapagkat kinalimutan niya na kapapatawad lang ng hari sa utang niya. Sa utang niya na kung ututuusin ay mas malaking dihamak sa utang ng kapwa alipin sa kanya. Ang resulta, yabang, kapal ng mukha. Kaya maigi na kung tayo nangungutang, huwag nating kakalimutan. Hindi po obligasyon ng inutangan natin ang mag-remind sa atin kailan tayo magbabayad, sapagkat beforehand, yan ay agreed upon na obligasyon ng nangutang na tupdin ang napagkayarihan. Ngayon, kung hindi ka makabayad sa takdang oras sa pinag-usapan o takdang araw, sabihin mo sa kanya. Humingi ka ng dispensa at mangako ka kung kailan ka uli pwedeng makapagbayad sa kanya. Makabubuti kung magbibigay ka kahit kaunti, painot-inot, yun ay magpapakita ng iyong effort na gusto mo pa rin makabayad sa kanya. Dangan nga lamang, hirap ka lang talaga. Makabubuti rin na kung hindi ka makapag-abot, text ka. Pare, pasensya na. Basta't magparamdam ka. Ano kung sabihin niyang paulit-ulit naman ang dahilan mo? Kung totoo naman at hindi ka naman talaga nanloloko, mas maintindihan niya yun kesa bigla ka na lang maging missing in action. Nung nangungutang ka, pandrama, sa famas, ang iyong mga sinasabi sa kanya. Ngayong sinisingil ka, naging action star ka ng tumatakas sa kanya. Huwag ganon. May mga kaso naman na dahil sa malalapit na magkamag-anak o magkaibigan, ina-assume na agad ng nangutang na okay na ang kanyang utang. Wala nang bayaran. Well, there are people na kapag nagpautang ay parang pambigay na lang din para hindi na magkasira silang magkamag-anak o magkaibigan. Magandang sabihin mo pa rin naman. At paano kung ikaw lang yung nag-assume na ganon, na wala nang bayaran? Siya'y naghihintay kahit paano lang. Kapatid, tandaan natin na ang perang inutang na hindi binabayaran, hindi ka nagpaparamdam, parang perang kinuha na walang paalam. Tama, alam niya na nangutang ka, pero alam din niya, magbabayad ka. Paano kung kailangan din niya ng pera? And granted na hindi na, magandang magsabi ka pa rin, di ba? Tumanaw ka man lang ng utang na loob sa kanya. Hindi yung kabod ka na lang, magkaka-amnesia. Huwag ganon. Anong dahilan mo? Nahihiya ka na magsabi
Abay, natural. Ikaw ang may utang eh. Alam nga naman siya pang mahiya sa'yo at sabihin, pare, nahiya ako sa'yo eh. Pero sige, huwag ka na magbayad ng utang mo. Kailangan pasensya na ha. Maganda yung magsabi kung hindi ka pa o hindi ka na makapagbabayad talaga para alam niya. At kung patawarin ka man, ay para makatanaw ka ng utang na loob sa kanya. Mga kapatid, yung pinag-usapan natin na ito ay hindi lamang po applicable sa material na bagay na inutang o sa utang kung kanino man. Ito rin po ay applicable sa ating buhay kabanalan. Tayo rin ay may pagkakautang sa pagiging ating mga makasalanan, utang sa buong may kapal. At hindi po natin kayang bayaran yung utang na yan. Yan ang sinisimbolo ng 10,000 piso na utang nung unang alipin na pinatawad ng hari sa kanyang utang. Isipin po ninyo kung ikukumpara lang. Yung pagkakasala ni Eva at ni Adan, isa lang. Kumain lang. Nataboy na sa paraiso. Ano ito? Kung ikukumpara sa kasalanan mo, kasalanan ko, na napakadami na at ang lalala pa. At kahit na sabihin natin, bumabawi naman tayo kahit paano, nagbabayad tayo kahit paano, kasi nagsisimba tayo, nagpapakabuting tao tayo, nagbibigay tayo, nagdodonate tayo, gumagawa tayo ng kawang gawa, umiwas na tayo sa tukso. Ano na lamang ito sa utang natin sa Diyos? Nasasabihin nga po sa atin ni San Pablo sa Romans 3:23, all of us have sinned and have fallen short of the glory of God. Ano man ang gawin natin, hindi sasapat para makabayad tayo sa utang natin. Ang tanging hinihiling ng Panginoon sa atin ay maging mapagpatawa din tayo sa kapwa natin. Mayroong isang worker na medyo nagiging irresponsable sa kabila ng marami ng paalala sa kanya. And so, actually, today, ngayong araw na ito, nakatakda ko siyang kausapin. Pero yung kausap na bye-bye na, wala na chance, maghahanap na lang kami ng iba. Kasi marami na siyang chance ang sinayang talaga. Hanggang sa hapon nga, nabasa ko yung gospel na ito. Suddenly, the Lord spoke to me and said, ikaw nga ilang beses ka na kitang binigyan ng tsansa, ilang beses ka na rin pumalya, sinisanti pa kita, pari ka pa rin, di ba? Sabi ko, oo nga, kausapin mo siya at tanungin mo kung gusto pa niya ng tsansa. Kinausap ko, gusto pa raw. So, pasalamat talaga siya sa gospel na ito. Buti na lang nabasa ko. But you know what? Katulad ng sabi ko kanina, hindi tayo kailangang i-remind ng Panginoon na tayo ay nagkautang at pinatawad niya sapagkat ang utang natin ay bayad na. Pero ina-expect niya na tayo tumanaw ng utang na loob sa Kanya. Yung utang na hindi mayat-maya ay itutuntun ng Panginoon sa atin. Oy, binayaran ko. Ang utang mo, makasalanan ka, pero ikaw sinagip ko, binigyan kita ng bagong buhay. Ang buhay mo ay utang mo sa kabutihan. Hindi ganun ng Diyos. Pero huwag naman tayong mamuhay nang parang hindi tayo nagkautang upang hindi tayo maging mayabang. Sa gayon, sino man ang magkautang sa atin, sino man ang magkamali sa atin, magiging madali para sa atin na sila'y patawarin. Meron tayong sinasabi minsan, magyabang ka na lang pag wala ka ng utang. Yes, wala na tayong utang sapagkat binayaran na ng Diyos yan. Pero tandaan natin, hindi tayo nagbayad, kundi ang Diyos. At yan ay dapat nating tanawin laging utang na loob sa Kaniyang kabutihan. May kasabihan pa na ang taong mayabang madalas, yan ang baon sa utang. At yan ay po pwede ring maging totoo sa buhay natin bilang Kristiyano. Kapag tayo masyadong mayabang, hindi tayo nagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin, mas nababaon tayo sa utang. Kasi ayaw ng Diyos ang taong mayabang. Magtataka pa ba tayo kung bakit yan ang inunan niya sa 7 capital sins, pride, upang sabihin sa atin na halos lahat ng kasalanan ay may mansya ng kayabangan. Kaya ayaw na ayaw ng Panginoon yan. Kapag tayo mayabang, mas lalo tayong mababaon sa pagkakautang. Utang na binayaran niya na para sa atin, pero utang na patuloy nating dinadagdagan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos.
makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pigit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sa pangunawa mo, sa pagkapatawad mo sa akin, sa pagkabayad mo ng utang ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na panghawakan ito. Lalo pat marami kong mga problemang naranasan sa buhay ko. Tulungan mo kong paniwalaan na bayad na ang utang ko, na ang mga nangyayari sa akin ay hindi mo kagustuhan, ni hindi kaparusahan. Ito'y bahagi ng aking pagiging tao at pamumuhay sa mundo lang. Huwag nawa kitang sisihin sa mga pangit na nangyayari sa akin. Bagkus ay mas lalo akong humawak sa iyo ng may pagtanaw ng utang loob sa kabutihan mo na hindi magbabago. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi kanya papapayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo.